Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Geno Rodrigo na ating kababayan kontra po sa taga-Uzbekistan na si Ruslan Abdullaev. Ang kailang fight schedule ay sa April 19, 2025 nagaganapin po sa Front Wave Arena, Oceanside, United States of America. Ibig sabihin, masasaksihan natin ito bukas po, araw ng Linggo, Pitsa 20 sa buwan ng Abril. 8 rounds of professional boxing dito po sa Super Lightweight Division. So, maghahayag po tayo na sa relating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado, itong maglalaban. Inaanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganon, magkakuha kayo ng mga basihan, idea, sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo. Bukod po doon sa comparison, oo, naghahayag po tayo ng prediction. Pero nasa inyo pa rin ang huling desisyon mga idols. Papabor ba kayo hindi sa aking prediction? Nasa inyo na po yan. Pero part po yan sa ating vlog. Kaya po, siyempre, maghahayag po ako. At real talk na prediction ang aking gagawin. So, mga Lods, bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po dong sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin. Dahil sa ating talakayan na kung saan maghayag tayo ng comparison, marapat lamang natin itatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamitin na referensya. At unahin natin na sa panig nitong si Ruslan Abdullaev. Bilang isang professional boxer, itong si Ruslan Abdullaev mga Lods, may impresibong kartada na 1 win with 1 win coming by way of knockout. So, dito sa una niyang laban mga idol, masasabi natin yun ang kanyang pro debut na kung saan matagumpay ang kanyang pagkapanalo by knockout. So automatic, walang talo, walang tabla din ito. May edad 22 anyos at ang height 5 foot and 7 inches. Orthodox ang stance, naka-address 100%. Last fight March 6, 2025. Nakasagupan ito si Jose Valenzuela Alvarado. Panalo, yun nga, panalo by second round knockout itong si Ruslan Abdullaev. So bakit ko binanggit pa dito ang last fight? Kasi nga po kasama na doon sa posibleng advantages yung huhuling laban kung ito ba'y aktibo o hindi. So yan po mga Lods, lalim-laliman pa natin kasi nga 1 win. So ano bang mayroon sa boksingerong ito? Sa kanyang karanasan o experience naman po mga idols, bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating Olympian o amateur boxer na may impresibong kartada sa amateur fights. 286 wins with 80 wins coming by way of knockout. May 8 talo lamang na-achieve sa amateur boxing or sa Olympics. 9 times national champion. 2020, naging Youth Asian Champion siya. 2022-2023, Men's Asian Champion. 2023, naging AIBA World Champion. So, hindi po pala basta itong si Ruslan Abdullaev. Bagamat kakunti pa po lamang sa bilang ang kanyang mga naging laban dito sa pro fights, pero hasa pala ito sa amateur boxing. Na kung saan masasabi natin mga idol sa kanyang eksperyensya, hindi na bago para sa kanya ang mapapalaban sa kahit anong skills. Technical outboxer, technical with sweet science of boxing, brawler, swarmer, slugger. Hindi na bago sa kanya yung prize fighter, ganyan. Hindi na bago para sa kanya ang mga skills na yan dahil sa kanyang kulang-kulang 300 total fights sa amateur, naturalmente mga idol, iba-iba ang galaw ng mga yan. So, yan po, may kalaliman na rin pala ang karanasan niya dahil siya po ay hasa sa amateur boxing. Skills,
Ang kanyang ipinakitang skill sa pro debut is boxer puncher. Pero nung sinuri ko mga idols kung ano ba talaga ang pinaka-skills niya, kasi nga doon sa pro fights, 2 rounds lang itinagal ang katunggali. So, tiningnan ko sa match kung ano ba ang kanyang galawan. All-around boxer. Pagka sinasabi natin all-around boxer, halos lahat ng galawan mayroon ito. Pressure style, defensive style, counter punch style, brawler style. May ibubuga sa teknikalan, which is malimit sa technical fighter, galing po sa amateur boxing. Magaling sa puntusan, taglay ang hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, maganda ang kanyang depensa. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi matatamaan. Mga idols. Hindi ito katulad na Floyd Mayweather na literal na tumatakbo dahil taglay-taglay ang hit no hit. Hindi ganun ito. Dahil all-around boxer, may panahon din na nakipagsabayan ito. Nagkataon na sa kanyang pagkikipagsabayan, kaya niya saluhin ang suntok ng kanyang katunggali, which is natatamaan din naman siya sa inside fighting. Dahil ang all-around boxer, lumalaban din ng brawlan yan. So nakikita ko doon na natatamaan. Oo. Pero nandoon na tayo na may kahusayan talaga pagdating sa offense at defense dahil hasa sa amateur boxing ito. Ngayon, sinuri ko ang durability. So sa kanyang 8 talo sa puntusan lang siya natatalo doon sa amateur mga idols. Bakit doon ako nakaugat? Dahil yun po ang kanyang pinaka-experience o background. Oo. So indadako naman tayo dito sa panig ng ating kababayan na si Gino Rodrigo. Bilang isang professional boxer, si Gino Rodrigo ay may impresibong kartada. 13 wins with 11 wins coming by way of knockout. May 4 na talo at 2 tabla. Sa kanyang 4 na talo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 27 anyos. At ang height 5 foot and 8 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio 84.62%. Last fight, March 8, 2025. Matteo Gonzalez. Panalo ay first round knockout si Kabayan. Eksperyensya. Pinakamatindi na kalaban ni Gino Rodrigo sa kanyang professional boxing career. Siyempre, katulad ni Elvis Rodriguez na kung saan mga lods, nandyan po yan ang kanyang pangalan ni Elvis Rodriguez sa world ranking ngayon. Although katatalo lang ni Elvis Rodriguez mga idol, pero nandoon pa rin sa ranking ng boxer ang kanyang pangalan. Sa rank 1 to 15, bilong siya sa rank 1 to 10. So nasa halos top ranking na rin siya mga lods itong si Rodriguez. At itong si Matteo Gonzalez naman ay isang prospect. Oo. Kaya nga, nung nanalo itong ating kababayan by first round, sabi ng marami, naka-upset daw si Kabayan. Kasi nga, hindi na kagandahan tingnan ang record ni Kabayan, which is may 4 loss na. Oo. Ay, hindi naman, ngayon kasi mga lods, importante ang undefeated. Oo, hindi katulad dati na hindi naman binibilang ko ilang talo mo, panalo mo. Hindi binibilang noong araw yan. So ngayon, dadago tayo sa skills ni Kabayan. Boxer puncher. So, boxer puncher, pressure style, defensive style, counter punch style, brawler style. Si Kabayan mga lods, may pagka-agresibo. May mga pabugso-bugsong sugod ito. Taglay ang power, timing at accuracy. Makamay, masipag din yung bumabato na suntok. Taglay nga yung power, timing at accuracy. Ngayon, sa depensa average, may mga pining si Kabayan na delikado man samantala, lalo na sa sabayan na suntukan. Ngunit, nasabi kong may tibay si Kabayan. Bakit? Nung nakasagupa niya si Elvis Rodriguez na isang knockout artist, isang power puncher, oo, bagsak si Kabayan. Bagsak kanya sila eh. Unang bumagsak si Rodriguez, sunod si Kabayan. Nung pinalo pa ni Kabayan, siya naman po ay naging pabaya sa depensa. Nasingitan siya ng isa, bumagsak siya. Tapos sa sundan pa, medyo nahilo. Pero nakita naman natin kung gaano siyang kadeterminado at nagawa pa nga niyang makasurvive at nauwi na lang sa pagkatalo ni Kabayan sa pamamagitan po ng puntusan. O yan po. Si Gino Rodrigo. So may tibay. Ngayon, dadako na tayo sa ating gagawin na comparison. Sa ranking ng BoxRec mga idols, out of 2,702 ka mga boxingero lumalaban sa super lightweight buong mundo, rank 111 si Kabayan, samantala itong si Ruslan Abdullaev is rank 923. Paano nangyari yun? Top 1 sa amateur boxing, tapos sa pro fights is rank 923 siya nakarang. Bakit sila Sulumat 5, Guillermo Rigondo at marami pang mga amateur boxer halos diretso sa world title bout nung sila ay nag-pro? Dahil sa uri ng kinalaban ni Ruslan Abdullaev sa kanyang pro debut mga lods,
Nasa kanya naman yun kung lalaban siya doon sa mga top ranking na. Pwede. Kaso nga lang, syempre, dumaan pa rin siya sa proseso na 4 rounds, 6 rounds, 8 rounds, 10 rounds hanggang sa isang world title bout. Kasi nga bata pa naman siya 22 anyos. Kaya duman siya sa ganun, naninigurado. Unlike kay Lomachenko na talagang pagpasok niya sa pro fights, diretso 10 rounds. Ikalawang laban sa pro fights, natalo by split decision ni Orlando Solido. Tapos, comeback fight, isang world title bout na. And the rest is history. Ayan po si Lomachenko. Iba si Lomachenko, iba din si Guillermo Rigondeaux, iba rin si Usyk, duman si Usyk sa 6 rounds. Oo. So, nanigurado. Kaya mga lods, hindi tayo magtataka kung bakit sa pro fights, nasa kulilat na ranking siya. Dahil po yon sa kanyang kinalaban na kung saan nasa kulilat na ranking. Bakit? Si Jose Valenzuela, mga lods, Jose Valenzuela Alvarado, dahil may kapangalan kasi itong si Jose Valenzuela. Jose Valenzuela Alvarado, or Jose Alvarado, sa kanyang record sa pro boxing is 3 wins with 19 losses. Yan po ang nilabanan ni Abdullaev sa kanyang professional boxing debut. Oh, yan po. So, hindi tayo magtataka na kung saan dito sa rankings is mababa siya sa BoxRec. So, indala ko naman tayo sa physical na appearance. Sa physical na appearance, unahin natin sa edad. 27 anyos si Kabayan, 22 anyos si Abdullaev. So, dito mga lods, makikita natin na wala po talaga sa peak prime itong si Abdullaev. Unlike dito kay Kabayan, nasa peak prime. So, disadvantage yan para kay Abdullaev. Pero, hindi ibig sabihin noon na disadvantage, walang sansang manalo. O hindi. Oo, bakit? Nasa body conditioning pa rin naman yan mga lods. Oo. Example kasi natin kung bakit disadvantage kung tawagin niya ang wala pa sa kanyang peak prime. Kasi nga yung laban ni Canelo Alvarez kontra Floyd Mayweather Jr., sabi nga ng isa sa eksperto sa boxing na sabi niya, kaya malaki ang posibilidad na talo talaga si Canelo Alvarez sa laban kay Floyd kasi nga wala sa peak prime, 23 anyos. So it means ganon din itong si Ruslan Abdullaev. Kung matatalo ito, sasabihin na ay wala pa kasi sa peak prime yan. So sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad si Kabayan ng 1 inch, which is hindi na ito mapapansin. Sa knockout ratio mga lods, 84.62% knockout ratio nitong ating kababayan. 100% knockout ratio naman ni Abdullaev. Dito mga lods, knockout artist or labanan ito sa mga knockout artist kasi consider as knockout artist itong si Rodrigo at itong si Abdullaev, siyempre 100% po ang kanyang knockout ratio. So labanan ito ng knockout artist. Pero nandito tayo sa comparison so lamang sa power or knockout ratio si Abdullaev. Ngayon, dako naman tayo sa activity. So pareho silang napalaban noong Marso. Natapos si Kabayan ang laban by first round knockout. Natapos din ni Abdullaev ang laban by second round knockout. Noong Marso po yan. Itong taon lang, 2025. Experience. Kung dito tayo sa pro fights, lamang sa uri ng nakalaban, si Gino Rodrigo. Ngunit, ang background nitong si Ruslan Abdullaev na kung saan dating Olympian, ay hindi po yan matatawaran. So, paano natin yan? Alin bang mas lamang? Lamang sa karanasan sa pro fights or lamang sa karanasan dito sa amateur boxing? Tapos dito sila magpangabot sa pro fights. So, sasabihin ko na lang sa inyo ang benefits kasi hindi ko igalang ang pro fights. Doon sila magpangabot. Hindi ko pwedeng baliwalain ang experience ni Kabayan. Dahil nga, siya po ay professional boxer. At lamang siya sa uri ng nakalaban dito sa pro fights. Ikumpara dito kay Ruslan Abdullaev. Tapos hindi ko rin pwedeng maliitin ang amateur boxing. So masasabi kong 50-50. So may laban si Kabayan sa karanasan kasi nga lamang siya sa karanasan sa pro fights. Ngunit, dito sa panig naman ni Ruslan Abdullaev, kaya ko sinabing 50-50, kasi nga po, itong si Ruslan Abdullaev sa kanyang kulang-kulang 300 total fights dito sa amateur boxing, una, mas kilala siya. Kasi nga, yan po ay dating Olympian. May pangalan sa amateur boxing. Tapos, ang benepisyo naman niya doon sa amateur fights, which is, nahasa siya ng husto pagdating po sa mga basic, fundamental sa boxing, at syempre mga idols. Nahasa din po siya sa skills. Hindi bago para sa kanya ang mapapalaban.
sa technical fighter, boxer puncher, all-around boxer, outboxer, brawler, swarmer, slugger. Hindi po bago para sa kanya yan. Ang mapapalaban sa may mga skills na ganon. Kasi nga, napaka-imposible naman na doon sa amateur boxing, hindi niya nakaharap ang mga yan, ang mga ganyang skills. At isipin natin ang 300, kulang-kulang 300 total fights. So, yun ang benepisyo sa kanya. Yun din ang isa sa advantage niya, mga lods, na kung saan hasa siya sa amateur boxing. At siyempre, doon sa amateur boxing, puntusan. Kahit mapabagsak mo ang kalaban mo, pagkatalo ka naman sa patama, hindi ka pa nakakatiyak doon sa amateur kung manalo ka. Kahit pa mapabagsak mo round by round yung katunggali mo. Kung talo ka naman sa mga patama sa talo ka lang sa patama, kumbaga sumuntok yung kalaban mo ng 18, tinamaan mo ng isa, bagsak yun, hindi ka pa sigurado. Dahil mas tinitingnan yung mga patama, mga lods. Iba dito sa pro fights, once na makapabagsak ka, automatic yan, 10-8. 10 sa nagpabagsak, 8 dun sa bumagsak. Iba ang roles. So magaling sa puntusan itong si Ruslan Abdullaev. Yan po ang masasabi ko. So ngayon, dito sa experience niya, sinasabi kong 50-50 yan. Pero sinabi ko din sa inyo ang kaibahan sa experience ng dalawang maglalaban. Si Kabayan sanay or lamang sa uri ng kinalaban dito sa pro fights dahil may kinalaban na siya na pinabagsak pa nga niya ang isang nasa world ranking, which is si Elvis Rodriguez, 5'10" ang height na may knockout ratio na 75%. 75% or 60%. At parang dating Olympian din yata yun. Dahil yun ay taga Puerto Rico, which is ang Puerto Rico ay malimit na nakisali yan sa amateur boxing. Parang Ukrainian, parang Uzbek din yan. So yan po mga lods. So paano na? Ito na. Dadako naman tayo sa skills. Boxer puncher kontra all-around boxer. So lamang po ang all-around boxer. 55-45. Oo. Dahil dito na tayo sa ating comparison kung sino ba talaga Yamado kaya nung sports. Masasabi ko dito mga lods, dahil may pangalan po si Ruslan Abdullaev at hindi po biro ang kanyang background as a amateur boxer, masasabi kong 55-45 in favor of Ruslan Abdullaev. Oo. Lamang si Abdullaev dito, 55-45. So ngayon dadako tayo sa ating prediction. So prediction ko po dyan, Ruslan Abdullaev by unanimous decision or split decision. Dahil sa mataas ang kanyang knockout ratio, posible din niyang ma-knockout si Kabayan 1-7. Na kung saan, pwedeng ma-outbox din si Kabayan dyan. Sanhi ng pagkabugbog, kumbaga. Tapos yung mga body punches nitong si Ruslan Abdullaev, baka maging epektibo yan doon sa katawan ng ating kababayan. Sanhi ng pagkabinsala at pagbago sa galawan, pagbago sa lakas, at sanhi ng pagka-technical knockout or knockout sa laban. Dahil magaling po sa bodega manuntok itong si Ruslan Abdullaev. So yan po ang aking prediction, which is pabor ako dito sa Uzbek boxer. So dahil sa 55-45, sa panig naman itong ating kababayan, Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Rodrigo? Ay, siyempre. Ito lang ang masasabi ko. Gino Rodrigo by technical knockout, 1-5. Oo. Kung nais makapahuli ka ba yan sa panalo, in-knockout niya ang kanyang katunggali. Dahil eksperto sa puntusan po yan, dahil galing sa amateur boxing. Lulugiin siya dyan sa puntusan. So, kailangan ni Kabayan ang knockout win para lamang makapiyo sa panalo. Yan po ang aking masasabi. So, dito naman, kung magkamali sa strategy itong si Abdullaev, ayun ang problema niya. Dahil si Kabayan mga lods, once na makapenetrate ang suntok nito sa katawan o mukha ni Abdullaev, may kalalagyan si Abdullaev dyan. Once na sasabay si Abdullaev, yari siya dyan kay Kabayan.
Sabi ko sa inyo, may kalalagyan yan. Knockout ang sasapitin yan doon sa ating kababayan. Oo. Ngayon, dagdag ko rin. Sa skill si Abdul Laib na all-around boxer, may mga pagkakatao na sumasabay ito. Na kung saan sa sabayan, hindi maiiwasang hindi rin matatamaan. Hindi nga lang malimit dahil may husay sa depensa. Pero hindi, ibig sabihin nun na hindi natatamaan. Natatamaan, hindi lang malimit. Ngayon, yung isang pagkakataon na once na makapenetrate ang suntok ni kabayan, kung kakayanin ni Abdul Laib yan, panalo siya. Ang tanong kung hindi, so may chance si kabayan. Ngayon, once na makipagsabayan yan, si Abdul Laib, or else, mga lods, dahil si kabayan ay agresibo, may malimit natin makikita sa presyuran. Posible kasi yan, mga lods, na sa unang sagpang, unang harap ng dalawang ito, susugurin ni kabayan yan pabigla-bigla. Dahil ang posibilidad dito na gagawin itong si Ruslan Abdul Laib, dahil alam niya na napakataas na naka-autorasyon ni kabayan, babasahin pa niya, aaralin pa niya yung galaw ni kabayan. O aaralin. Ngayon, sa panahon na inaaral niya yan, doon, delikado naman siya. Kasi pwede siyang masingitan talaga ng isang suntok ni kabayan. Isang suntok lang kailangan ni kabayan na puro, masulidan, yang si 50-50 siya dyan. Kung hindi siya bumagsak, knockout ang kanyang sapitin dyan. Ngayon, kung bumagsak, napakaswerte ni kabayan or ma-knockout sa isang suntok lang. Pangalawa, kung mapabagsak ni kabayan, may tendency din na magbabago ang galaw nitong si Ruslan Abdul Laib. Which is hindi yan bagsakin. Ngayon, pag napabagsak ni kabayan yan, it means, mag-iingat yan. Ngayon, sa kanyang pag-iingat, may tendency na madadala sa pagka-preserve ni kabayan yan. Madadala na yan sa, may tendency na madadala na sa skills ni kabayan na matindi sa presyuran. May tendency na makipagsabayan yan kay kabayan. At yun ang pagkakamali dito kay Ruslan Abdul Laib. Once na makipagsabayan dito kay kabayan, mga lods. Oo. Pero pagka nakapurma naman itong si Abdul Laib, mahirap na laban yan dahil magaling sa puntusan. Oo, kaya naging dihado si kabayan ng kaunti dyan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon na dihado talo. Itong si Gino, malimit yan na lumalaban, na underdog. Malimit po. Magkasunod na. Sa laban niya kay Elvis, underdog siya. Although talo siya, pero maganda ang kanyang naging performance. Nabutas yung ni Elvis Rodriguez. Yung pwede palang bumagsak to. Although napabagsak naman siguro yun ng ibang boksingero, pero yung tamaan ka sa noo bagsak ka, sobrang malakas talaga. Dahil ang kalimitang nagpabagsak ng boksingero, panga, sentido, baba, yan ang mga mahilig na nakapapabagsak sa boksingero. Dito sa puno ng tainga, baba, dito sa sentido, kasi nga nawala ng timbang. Pero dito sa noo, matindi ang lakas mo pagka makapabagsak ka, which is yun ang ginawa ni kabayan. Nanoo si dito, laglag. At pati yung huling laban, noo parang sa noo tinamaan. Nawala sa sarili. Kaya matindi ang lakas ni kabayan. Kaya nga sabi ko, isang suntok lang kailangan ni kabayan. Makapenetrate lang yan, katawan ng mukha. Yung kanyang overhand right. Or kanyang right straight. May kalalagyan niyang si Abdul Laib na yan. Pero di mawawala na si kabayan dito sa labanan nito ay dihado. Oo. Dihado siya. So, abangan natin kung ano ang posible magaganap bukas. Kasi sa tingin ko, may kalalagyan talaga yan kay kabayan, mga idol. May gapang talaga yan. Hindi mag-aayos yan si Abdul Laib. Sa totoo lang, sana na-improve talaga si kabayan, mga lods. Sa totoo lang, sana ma-adapt nga sa Philippine boxing ang sweet science of boxing. Kasi warrior ang Pilipino. Tapos maging all-around boxer. Nasa kanila na ang halos lahat ng kalamangan. Bakit? Pwedeng sumabay, pwedeng hindi.
Pwedeng talunin ang kalaban by knockout, pwedeng sa puntusan lang. Mga ganyan. At syempre, lalaban na hindi gaanong napipinsala. Oo. Pagka taglay ang Sweet Science of Boxing. Oh, yan po. Sana ma-adapt sa Philippine Boxing ang Sweet Science of Boxing. Hanggang dito na lamang ito pa ng Sports PH. God bless po sa ating lahat.